Ano nangyari? Inagawan ng motor, binaril. Ganyan ba ang namumuno ngayon? Tuloy natin. Pasok. Patay sa walang habas na pamamaril ang isang college student at sakristan sa Pasig City. Pati motorsiklong pinanghangan ang buhay ng biktima, tinangay ng mga suspect. Diretsahan ng pinangalanan ng dating General Manager ng PCSO na si Royina Garma, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya raw utak ng mga Davao-style na pagpatay sa war on drugs. Pwede niyo ireklamo yun sa Grab, Oo. boss. Kaya lang sinong tao. Wala magagawa Grab yan, sir. May pabuya pa raw na natanggap ang mga pulis, depende sa kung gaano kalaki ang napatay nila ng suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. At andito naman si Kuya Gus, nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasabi na lang po at hempre, hit mo rin ang bell para updated ka naman sa ating mga video. Pero bago pa man yan mga kasama, i-invite ko kayo mag-join sa ating community. Click nyo lang po yung join button dyan at kasali na kayo sa ating samahan dito sa ating YouTube channel. At syempre, papasalamat muna tayo sa umabot na po ng 44,000 new subscribers. At doon sa mga datihan na walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, maraming salamat po. Ngayong araw, meron na naman tayong pag-uusapan. Grabe na talaga. Ano nangyayari? Ibang klase, samut-saring kaganapan. Merong agaw motor, ibig sabihin, ng hold up, ng aagaw ng motor, merong namang nambabasag kotse. Lahat po yan ay nagsasibali ka na. No? Bakit? Bakit nagsisibalikan? Kasi nga, hindi nila magawa kung ano ang nagawa ng dating Pangulong Duterte. No? Tapos ngayon, isisisi nila kung kani-kanino. Ngayon, paiimbestigahan nila. Hindi nyo ba alam na itong mga pangyayari na to noon, at sa ngayon, yung mga nagaganap ngayon, hindi po magawa-gawa ng mga taong gumagawa ng kasalanan o krimen sa panahon ng Administrasyon Duterte. Ngayon, nagsisibali ka na. Nakakapagtaka, ibang klase, sa galing ng pamumuno ng Pangulong Duterte, na dating Pangulong Duterte, sa galing ng pamumuno niya, binabatikos ngayon. Nakakatawa naman kayo. No, hindi lang naman war on drugs ang nagampanan ng Pangulong Duterte. Pati po yung mga kriminalidad gaya ng mga holdapan, basag kotse, tanimbala sa airport, 'di ba? Yung mga rapists. Yan po ay nasiwalat ng panunungkulan ng Pangulong Duterte. Ngayon, eto na naman sila pero bago natin simulan ng ating channel, ang ating video, ang usapin na ito, hinihikayat ko kayo na i-like muna ang video at i-share sa inyong mga kamag-anak para naman aware naman sila kung ano yung mga kaganapan. Lalong-lalo na yung mga kaibigan natin na migrante at syempre yung mga OFW. Nasa gitnang silangan o kung saan man kayo lupalupot na bansa. Binabati ko kayo sa magandang araw. So simulan na natin kung ano meron ngayon. Ano ba meron niya, kuya? Sabi dito, college student at sakristan. Sumaside lang bilang delivery rider. Ano nangyari? Inagawan ng motor, binaril. Ganyan ba ang namumuno ngayon? Tuloy natin. Pasok. Patay sa walang habas na pamamaril ang isang college student at sakristan sa Pasig City. Pati motorsiklong pinanghangan ang buhay ng biktima, tinangay ng mga suspect. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Sumasideline bilang food delivery rider ang 22 anyos na college student na si Alan Vincent Eugenio para sana makatulong sa kanyang mga magulang at matustusan ang kanyang pag-aaral. Pero naglaho lahat ng yan sa isang iglap nitong Lunes ng madaling araw. Galing trabaho at ipaparada na ni Alan ang kanyang motorsiklo sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Sumilang, Pasig City. Pero habang kinukuha ang kanyang mga gamit, dalawang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang isa bumunot ng baril, ikinasa ito. Pero hindi na kontento ang suspect, hinabol at hindi tinigilan ng pagbaril ang biktima hanggang bumagsak sa bangketa. Pagkatapos, sumakay ang namaril at ng kanyang kasama sa motorsiklo ni Alan at nagmamadaling sumibat. Unang sumaklolo kay Alan, ang kanyang inang napabalikwas sa mga putok ng baril. May narinig akong putok, na 4 na putok.
Tapos yung anak kong pangalawa gumising, bababa. Sabi ko, wag ka munang bumaba kasi baril yun. Tapos may narinig akong mami, dad. Sabi ko, anak ko yun na. Kaya po lumabas kami. Nung lumabas kami ng bahay, nakita ko na yung anak ko nakahandusay na. Naisugod pa sa ospital si Alan pero namatay din kalaunan dahil sa hindi bababa sa 10 tama ng bala. Ayon sa pulisya, punteriya talaga ng mga suspect ang motorsiklo ng biktima. Masakit po sa akin, napakasakit. So May yan mga kasama, sa panahon ngayon, ilang araw lang nakalipas ito 5 days ago. Oh. Nung panahon ba ng Pangulong Duterte, nakakabalita ba kayo ng ganyan? Di ba naubos yan? Yung mga ganyang bagay. O ngayon nagbabalikan na. Isang patunay lang po, itong mga nangyayari na itong mga gumagawa ng kalokohan ay hindi na ho takot sa panahon ngayon. Di ba? Malayong malayo yung nangyari noon ng panahon Duterte. Malayong malayo sa ngayon. O, meron pa akong papakitang slide sa inyo kung paano. Oo, grabe na po ito. Ha? Walang pinipiling oras, walang pinipiling araw. Pasok mo, kuya. Walang plaka? Wala. Wala. Tignan mo, oh. Bakit babalik-balik? Ano ba ginawa niya? Oh? Ano ba ginawa niya? Ba't binasa? Tinas. Ba't tinakaw? Ninakaw niya. Mamaya na may tingnan mo natin Oh, kung tignan mo, sisilip. pwede niyo ireklamo yun sa Grab. Oo. Boss, Kaya lang, sinong tao? Wala magagawa grab yan, sir. Ipos mo yung motor niya, ipos mo. Wala namang hindi yung matitrace yung ano. ayun oh, wala naman tao sa China Bank yan. Wala na, sarado na. Ay no, tarantado, Umikot, oh. sumisilip pa, magnanakaw talaga oh. Umikot. Isa akin din, oh. Oh, Yung bag ko nasa ilalim eh. ayun, titingnan ko may mga gamit. Tingin, oh. Tarantadong Grab yan oh. Ayan oh, ay, tanggal ng sombrero. Kanina, ba't malapit eh. Oo, depende. Ayun, sumilip na. Yan ba ninakawan niya? Oo, yan, kanila, binasa. kotse niya. Ano kukuhanin? Tingnan natin. Hindi yung wallet, nakuha yung wallet. Kasi may nakaka-display ng wallet, boss. Siguro, silip niya. Alam nila kung paano kung Ayan, pistol may sa kinuha na sa loob, oh. Ginasag niya sa lamin. Oo, ano sabi niya? Basag. Ngayon lang. May kinuha sa ilalim. Kasi wala nang oras ang ano eh, ang security. So, di ba makikita nyo, no? Wala na hong pinipiling oras o araw kung paano sila umatake at maghasik ng kagaguhan, di umano. Dito sa video na ito po ay mga coverage sa mga CCTV. Hindi naman po magsisinungaling yung mga CCTV na yan. Kaya nga sabi sa inyo, malayong malayo. Ngayon, eto na naman, may pelikula naman sa kamera. Excuse me po. Meron naman pong pelikula na gagawin dyan sa kamera. Ang tanong ano kayang title na naman itong pelikula na to na bago naman papasiklabin? Ano? Meron naman lumalabas. Ibig sabihin, ano na naman itong pakulo na ito? Ano na naman yung gagawin nyo? At kailangan yung imbestigahan. Oo, ang dating Pangulo na napakaganda na nagawa. Di ba? Maganda po ang nagawa ng Pangulong Duterte. Ngayon, eto nga, puro kalokohan na naman na nangyayari. Oo, wala kayong masabi sa dito Dahil, gusto niya lang talaga siraan ng mga Duterte. Yan ang gusto niyo mangyari. Di ba? Ito mga kasama, meron akong bibigay sa inyo yung slide. Meron naman silang pakulo dito. Yung isa, dalawang star witness na naman eh. May bagong karakter Ano kaya title nito? Kaya kayo mga kasama, kung talagang naniniwala kayo sa mga pakulo nito mga to, kayo na po ang bahala. Mag-comment dyan sa comment section kung ano talaga ang mga gusto mangyari nitong mga to. Naniniwala ba kayo na pangit ang pamumuno? Ang pangit ang pamumuno ng Pangulong Duterte? I-type nyo sa comment section. Eto, ipasok mo kuya. Ano bang meron dyan? Diretsahan ng pinangalanan ng dating General Manager ng PCSO na si Royina Garma, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya raw utak ng mga Davao-style na pagpatay sa war on drugs. May pabuya pa raw na natanggap ang mga pulis, depende sa kung gaano kalaki ang napatay nila ng sospek. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Indicating
Bumuhos ang emosyon ni dating PCSO General Manager Royina Garma habang binabasa ang kanyang bagong affidavit sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara kagabi tungkol sa extrajudicial killing sa drug war noong Administrasyong Duterte. Sa Ito yung script nito Patatapusin lang natin tapos bibigyan natin ng isang reaction to. Patatapusin lang natin para naman mapakinggan natin kung ano ang sinasabi dito sa balita. Kuya, pasok. Ate, pasok. unang pagkakataon, direktang pinangalanan ni Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos daw sa kanya para pangunahan ang umano'y Davao-style na war on drugs sa buong bansa. On May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. Ayon kay Garma, sa meeting niya nabanggit kay Duterte ang tungkol sa upperclassman niyang si NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na nasa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG pa noon. Inimbitahan daw ni Duterte si Leonardo hanggang sa nabuo ang isang task force. Dito na nag-umpisa ang reward system sa pagpatay ng mga drug suspect na ginaya umano sa Davao model. Naglalaro raw sa 20,000 pesos hanggang sa 1 milyong piso ang reward ng mga pulis depende sa level ng mapapatay na drug suspect. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. Dagdag pa ni Garma, si Leonardo ang mas malaking isda sa drug war dahil siya ang nagdedesisyon kung sino ang isasama at tatanggalin sa narco-list. Ilang beses niya ring binanggit si dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo. Dahil sa kanya raw dumadaan noon ang lahat ng dokumento at report ni Leonardo tungkol sa mga drug operation. Sa kabila ng mga nalalaman niya, itinanggi ni Garma na kasali siya sa drug war. Inalok daw siya noon na sumali sa task force ni Leonardo pero tumanggi siya. Kinwestiyon naman ng Quadcom kung bakit tila espesyal ang relasyon ni Garma kay dating Pangulong Duterte. Pero itinanggi ito ni Garma. Sa isang ceremony sa Malacanang, where generals of the Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, and the Philippine National Police, naka-white duck silang lahat At ikaw lang ang colonel, lieutenant colonel, na mapropromote sa full colonel in blue attire. Yes, And the President gave you special attention, and yet, you are very brave and blatant to say na hindi ka malakas kay former President Duterte. Hindi ko alam kung malakas. Yeah, I think so, Mr. Chair. Sa kalagitnaan So, naman ng yun. hearing kinumpirma Bibigyan natin ng reaction yan sabi sa video, sabi kanina, tinawagan siya last May 16, 2016. Tama? Yun ang sabi sa video. Meron naman ako yung papakita sa inyo. At sabi pa rin sa video, tinawagan ako ni President Duterte noong May 16, 2016. So ngayon, ang tanong doon, hindi pa ho presidente o presidente na ba si Pangulong Duterte noon? May 9, kasagsagan ho ng eleksyon. Ibig sabihin, kasagsagan pa lang. Kung sinasabi mo May 16, ay hindi pa ho napoproklama si Pangulong Duterte noon. Take note! May papakita ako sa inyo. Kasi yung script nila, hindi ho tumutugma kung ano yung mga sinasabi nila. At ang tanong, sino ang nag-utos sa'yo at napasama ka ngayon sa bagong pelikula? May bagong pelikula na naman Ang title nito, Ikanta Mo, Karma. Oo, kayo ba naniniwala kayo mga kasama? I-type nyo sa comment section kung naniniwala kayo na isa na naman itong pakulo dyan sa kamera para nga sirain ang pangalan Duterte. Kasi malapit na ho ang 2025. Midterm election. Yung midterm election na yon, may connection po yun sa Davao. Siyempre, tatakbo po ang President Duterte, ang dating Pangulong Duterte, tatakbo po sa Davao na pagka-mayor. So, kinukonekta na naman siya kasi meron silang pambato sa Davao. Kung kilala nyo kung sino yung pambato nila sa Davao, di ba?
kung gagawa nila ng isang hindi magandang issue ang dating Pangulo, siyempre madidismaya yung mga tao. Ay, ganun pala, ganun. Nako po, hindi nyo na maloloko mga taga Davao. O eto, kami nga, taga Manila, hindi nyo maloko-loko eh. Eto, papakita ko sa inyo. Yung paano ba to? Stop, present, share screen, window, tama ba? Window, let's see. Ito, share natin. So, lalakihan natin. Okay. So, ito ha. Kung makikita nyo mga kasama, paano ba ito lakihan? Lakihan pa natin? Okay, sige. Lakihan pa natin. Zoom pa natin. 2016 Philippine Presidential Election, nababasa nyo? Ayan. The 2016 Philippine Presidential Election, Vice Presidential Election were held on Monday, May 9, 2016 as a part of 2016 general election. This was the 16th direct presidential election in the Philippines since 1935. Yan. Incumbent President Bingo was eligible for election pursuit. Alis na tayo dyan. Eto na tayo. Dito na tayo. Rodrigo Duterte was elected President of the Philippines with 38.5 of the above. Second Congress met in the late May. Late May eto na. Ito na siya. They were proclaimed on May 30 in the House of Representatives. Kaya huwag kayong magsisinungaling. Sasabihin mo, presidente na siya doon. Proclaim siya May 30 They were proclaimed on May 30 in the House of Representatives. Anong date ito? 2016. Kaya huwag kayong sinungaling. Oo, Karma. Wag kayong magsisinungaling dahil ito sa Google. Grabe kayo. Sabi dito, both winners will serve 6 years term commencing on June 30, 2000 and ending the same day 6 years. Nag-start pa lang siya, na-proclaim siya May 30. May 30. Mag-i-start pa lang siya ng pagka-presidente by June 30. Di ba? Tama ba? Kung nakakaintindi kayo, kung mali ako, i-correct nyo na ako. So, both winners will serve 6 years terms of commencing on the noon of June 30. And ending, same day 6 years. Kaya, Nako, panibagong ganap na naman. Panibagong istorya na naman. Panibagong pelikula na naman. Ang meron tayo dyan, sa kamera. Kamera ng ano? Kung alam nyo, kayo na po mag-comment sa comment section. Eto naman yung slide. Na sinasabi dito ni Attorney Panielo. Attorney, ano bang masasabi mo? Ito bang sinasabi dyan ni, ano pangalan yan? Yung bagong artista. Si Karma. Ano bang masasabi mo kay Karma? Pasok. Kaugnay sa muling reward system ng war on drugs ng Administrasyon Duterte, makakapanayam natin si Atty. Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang umaga po, Atty. Panelo. Good morning. Yes, Attorney, bilang dating miyembro po ng gabinete, alam niyo po ba yung tungkol doon sa sinasabing reward system na binanggit ni dating Police Colonel Garma? Alam mo, kailangan examinin mo kasi yung kalakaran na bumabalot yan kay Colonel Garma. Pati na yung mga sinabi niya sa kanyang affidavit. Kung titingnan mo kasi, unang-una, nakadetain siya. And he is being detained for something na wala naman siyang kasalanan. Bakit siya dinitain? Tinatanong lang siya.
kung ano ang closeness niya o kung close siya kay Presidente Duterte o hindi. To my mind, that question is not only invasive, it is improper and subjective. Sapagkat, alam mo, pag tinanong mo yung closest, hindi mo malalaman niya, tatanungin mo kung yung tao. Kasi hindi mo alam kung you feel close to the person, but the person is not close to you. O dahil lang dyan, ikinulong. So to my mind, that's an illegal detention. Number 2, because of that, nakakulong siya ngayon. And the prospect of a prolonged detention is naririyan. Kaya sa tingin ko, itong si Colonel Garma, takot na takot at nagkakaroon ng pressure sa kanya. Tama. So, yung affidavit na ginawa niya, from what I can see, is made under duress. Ibig sabihin, mukhang pinilit siya under pain of a prolonged detention or whatever consideration na meron. So, tingnan mong mabuti yung susunod yung affidavit. Number 1, sabi niya, siya daw ay tinawag ng alas 5 ng umaga noong May 16, or rather May of 2016, di ba? O pero ang tanong, Susan, si Mr. Duterte, Digong, at that time, was not even president. Yes. Hindi mo pa alam kung mananalo siya o hindi. Si May, di ba, May ang... Tama. Di ba? Tumpak. Kaya nga sinasabi ko dito, nagtataka rin kami at syempre yung mga taong bayan, bakit kagad inuugnay itong dating Pangulo, hindi pa nga siya napoproclaim noong May 16, 2016 according to the COMELEC. Ngayon, yung istorya mo, ikaw, Ate Karma, mukhang taliwas ka agad yung affidavit na sinurn mo. Di umano. Taliwas, ha? Kaya, yung paiyak-iyak mo, Ate Karma, pampamas. Pwede yan pampamas. Pero yan, ibabato mo sa mga Pilipino, sambayang Pilipino, naku po, hindi ka paniniwalaan na. Oo, buti na lang talaga, may mga galing eksperto. Na kung nagsisinungaling ka, alam ka agad. Magkano kaya talent pinito sa pag-iyak? Meron ng butas. Yung sinabmit mo na statement ay salungat na. Na sinabi mo na tinawagan ka alas 5 o tumawag ka o tinawagan ka di umano alas 5 na madaling araw. Di ba? Hindi pa naman siya presidente noon. Magaling ka! Ay, galingan nyo pag tagpi-tagpi, Hindi kayo mananalo sa taong bayan. Tuloy. Ang ating eleksyon. So, bakit naman, how can somebody who's not even sure of being president or kung na-elect na siya, hindi mo alam kasi May, hindi pa siya nakakaupo. Pagkatapos pag-uusapan ang tungkol dyan sa isang bagay na he may not have the capacity or the authority to do it. Number 2, kung titignan mo rin yung affidavit, sinasabi niya na yung Davao model, wala siyang kinalaman. Hindi siya bahagi. She's not part of it. At sinabi niya pa na she was being invited by the one who was going to operate it, but she declined. Tinanggihan niya kasi wala siyang alam. So, given these circumstances, how in the world can she know anything about the Davao model na hindi naman siya bahagi at hindi niya alam? Number 3, nagbigay siya ng mga di umanong detalye. Yan. And yet, paano niya malalaman yung mga detalyeng yon kung number 1, wala siyang alam. Number 2, tinanggihan niya. And number 3, ang sources niya. May source siya Sabi niya, she was informed. This particular detalye was conveyed to her. Madali sabi, di ibig sabihin, wala siyang personal na kaalaman. Tama. Binita lang sa kanya. So, Tama. paano mo ngayon sasabihin? Attorney, isa pa, habang binabasa nyo yung statement niya, nagdadrama na siya. Which is na dapat, kung alam mo talaga ang nangyayari at inimbitahan ka, dapat malakas ang loob mo. Hindi yung ganyan, magbabasa ka ng statement at parang sasabihin mo sa tao na paawa ka, hindi na po papatok sa takilya yan. Nangyayari lang yan sa teleserye, yung mga drama-drama. Pero yung mga ganyan, di ba? Hindi na ho papatok sa takilya.
Oo, alam na ng mga taong bayan kung ano kayo meron dyan. Nagtataka nga lang kami sa'yo, ate. Ano pangalan mo? Ate Karma. Oo, nagtataka na lang kami. Bakit na lang bumaligtad ka? Tinakot ka ba ng husto, di umano? O malaki bayad sa'yo, di umano? Yon ang tanong dito. Tayo may babasa lang. Nag-reaction lang naman tayo. So, kayo, mga kasama, kung alam nyo yung nangyayari ngayon dito, kung naniniwala kayo na itong tao na to, si Ate Karma, talagang tinakot, i-type nyo sa comment section. At kung naniniwala naman kayo na siya ay binayaran, i-type nyo sa comment section para naman mapag-usap-usapan natin kung ano talaga ang nakakalamang. No? Isang survey na yan sa ating channel. At siyempre, huwag nyo kakalimutan i-like yung video natin. O tuloy! Na totoo lahat ang nangyari na sinasabi niya. So ang tingin ko, itong aling ito, kawawa nga siya eh. Aha. Pinilit, pinangakuan, o whatever, kung ano pa. Pwedeng carrot and stick ang ginawa sa kanya. So she's being forced to make some allegations containing in her affidavit na hindi totoo. But, dahil nga natatakot siya para sa kanyang sarili o para sa kanyang pamilya, pumayag siya. But then again, yung affidavit na ginawa niya, I think, sa tingin ko, ginawa ng isang abogado para mapagbigyan yung pananakot sa kanya o yung pangako sa kanya, whatever, whichever, or both. But at the same time, hindi ito tatayo sa hukuman. Yes. Kasi nga, it's hearsay, wala siyang partisipasyon, wala siyang alam. Apo. Yan ang tingin ko dyan. Apo. Attorney, bukod po kay Royina Garma, may nabanggit na rin quota and reward system sa Oplan Tokhang, si Police. Okay, pumunta tayo doon. Yes, Pumunta tayo apo. doon. Pumunta tayo doon. Unang-una, gaya na sinabi ko, wala siyang alam doon. Kasi hindi naman siya kabahagi. Pangalawa, kwento kutsero lang sa kanya. Tama. But, ano ba ang tungkol dyan sa mga pondong yan? Tandaan mo, Susan, one cannot launch a drug on war without finances. Kapag kailangan sa mga police operations, pupondohan mo yan. Kaya talagang merong pondo yan. Ang gobyerno ay talagang magpopondo dyan. Pero, para sabihin na parang pinalalabas na si Presidente Duterte nagbabayad para pumatay, and there's no such animal. Hindi gagawin ng Presidente yan. Tandaan mo, yung sa SONA, yung persona niya, sinabi niya, I'm launching this war on drugs. Kaya sabi niya, kayong mga pulis, gawin yung trabaho niya. Pero pag kayo nag-abuso, there will be hell to pay. Kaya nung sinabi niya, di ba nung kampanya, sinabi niya na yun? Kailangan, sabi niya, itigil niya na yan. Kung hindi, papatayin ko kayo. Yan ang ginagamit sa kanya, I will kill you. But when he said that, si Presidente Duterte, ang ibig lamang sabihin, because he was making, kandidato siya, tanda mo, kandidato siya. He was making a commitment and a policy statement kung anong gagawin niya bilang Presidente. And that statement and that commitment became a factor sa taong boboto sa kanya. Kung baga, nagbigay ka ng commitment sa amin na kung boboto sa'yo, nakako ka sa akin, may kontrata ka sa amin. Na kailangan gawin mo yan. Ang doon, attorney, siyempre, trabaho, di ba? May pangako ang Pangulong Duterte. No? Oo. Unang-una pa nga lang kampanya. Di ba? Tsaka ang tanong doon, sino-sino ba ang nagbe-benefits doon? Di ba? Para sa kabubuti yun, no? Kabubuti ng bansa. Kasi alam niyo po, lugmok na ang mga kababayan natin, lalong-lalo na. Marami po nabibiktima ng mga ganyang bagay, yung mga sa pinagbabawal na teknik. No? Marami pong magulang ang nag-iiyak na ang anak nila ay nabibiktima. At ang anak nila ay nagiging kriminal dahil hindi na po tumino ang utak, ang laging nasa isip ay magganyan sa pinagbabawal na teknik. So sa tulong ng panukala o implementasyon na direktiba ng dating Pangulo, ay nasiwata yung mga ganong bagay. Hindi pa ba kayo natutuwa? Lalong-lalo na kayo nasa tuwadkom di umano. At bakit kailangan nyo pang tanungin? Ay yung yung nasa European Union, tuwan-tuwa, suportado nila Dahil po, salot, yung mga ganung bagay, gumagamit na pinagbabawal na teknik, salot sa lipunan na yung mga yan. Di ba? Yung iba kasi biktima. Kaya tinanggal ng Pangulong Duterte talagang in-implement niya yan. Siyempre, sa tulong ng kapulisan, trabaho ng mga pulis yan manghuli. Di ba? Bakit hindi nyo patawag yung mga kapulisan? Tanungin sila. Di ba? Sino nakakahuli? Pulis, di ba? Sa PIDEA. Ano nangyayari?
Di ba? Nahuhuli? Nakukulong? Ayaw nyo? O kayo dyan sa mga ano? O marami kayo dyan. Ang tawag sa inyo. Di umano ay tuwadcom. Ayaw nyo ng ganon. Pero ang mga mayang Pilipino, nasiyahan. O may nagsasabi nga dito sa comment eh. Oo, mas natutuwa kami dahil nagkaroon ng war on drugs. Nakakauwi kami ng maayos. Hindi kami nag-iisip na yung mga anak namin sa gabi, mapapagtripan, mabubugbog. Kagaya doon sa video na pinakita natin. 5 days ago lang yan. Anong araw ngayon? October 15. So October 10, nangyari yung krimen na yun. Nakita nyo? Gasino na lang Walang takot magdala ng mga ping-ping mga tao na yun. At wala silang takot. Kasi, sa panahon ngayon, ang mga kapulisan hindi na po umiikot. Hindi katulad dati ng panahon ng dating Pangulong Duterte. Ang mga pulisan rounding, ikot. Ngayon, wala na po. So, yung mga ito, yung mga gantong bagay lang po ay pinapakita natin sa inyo, yung mga slide na video. Nagbabase po tayo sa video. Nagtataka tayo, bakit itong mga to ay gigil na gigil? Galit na galit sila sa war on drugs. Bakit? Ang tanong. Kayo mga kasama, kung kayo po ay isang mamayang Pilipino at wala namang po kayong bahid ng kalokohan sa utak at hindi kayo nagdodroga, mag-comment po kayo, mag-react po kayo sa video natin. Sang-ayon ba kayo doon sa direktiba ng dating Pangulo na labanan ang droga? Kung sang-ayon kayo, comment nyo sa comment section. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po. At syempre, hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. I-like nyo yung video, share nyo. Hanggang sa muli, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Bye-bye!